Maalam na pagbati Pilipinas. Bahang lampas bewang. Sa ibang lugar pa, lampas tao. Ganyan ang sitwasyon sa maraming bahagi ng NCR, Region 3 at Calabarzon matapos manalasa ang habagat at typhoon Carina nitong nagdaang mga araw. Pero, di ba kakabanggit lang ni President Marcos Jr. sa kanyang latest State of the Nation address nung Lunes na may 5,500 flood control projects na raw ang natapos sa ilalim ng kanyang administration? Ayon sa datos, 1 billion pesos a day pangaraw ang gastos ng Marcos Jr. administration sa flood control projects noong 2023. 1 billion pesos! Ganito rin halos ang budget para sa flood control ngayong 2024. At kung pagsasama-samahin ang pondong laan para sa pagkontrol sa baha sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, aabot sa 352.8 billion pesos ang flood control budget. Mas malaki pa yan sa budget ng buong Department of Agriculture at DSWD combined. Tanong tuloy ng marami, anong nangyari sa bilyones? Naaamoy niyo ba yun na amoy ko? Amoy baha, amoy may isda, amoy fishy. Napakadaming pwedeng nangyari sa likod o anomalyang nangyari sa likod. Dapat ngayon maimbestigahan. Saan napunta yung 1 billion a day na yan? Saan napunta? Kailangan din magkaroon ng investigasyon sa pinaglaan ng flood control na yan. Pero wait, ayon kay Mr. President, pagtatapon ng basura ang isang malaking dahilan ng malubhang pagbaha sa Kamaynilaan. So, teka, parang kasalanan namin? Parang kasalanan ng everyday Filipino? Para sa environmental group na Kalikasan, nawawalan din ng saysay ang flood control projects kung hindi naman tinutumbok ang mga dahilan ng pagbaha. At kung sinasabayan pa ito ng mapanirang infrastructure projects kagaya ng reclamation. May flood control ka nga, magre-reclamation ka naman. May flood control ka nga, magko-quarrying ka naman. So, para lang din siyang paikot-ikot. Tapos, ang nangyari kasi, halimbawa sa Bulacan, bakit lumala yung pagbaha? Napakadaming mangroves dun, yung tinanggal, nung tinayo yung aerotropolis. Iba pang usapin, yung epekto ng dam na kinakalbo yung bundok natin. Land conversion, at pinputol yung mga puno natin. Dagdag ng grupong Agham na kapag papalala rin ng pagbaha ang big-ticket infrastructure projects na itinutulak ng malalaking kumpanya gaya ng pagpapatayo ng mga bagong expressway. For example, sa Metro Manila, yung mga other infrastructural projects being pushed by private corporations such as the PAREX. As these big corporations keep pushing projects that harm the environment, that increase the vulnerability of our cities and threaten our right to live in the city safely and healthily. It only further exacerbates, worsens yung disaster crisis natin. Sa isang pag-aaral na ginawa noong 2022, lumalabas na hindi lang dapat infrastruktura at magtatayo ng flood control projects ang solusyon sa pagbaha. Nakakalimutan natin yung mas malawak na dahilan o kaya mas malawak na mga solusyon na pwede pa nating i-employ. Unang-una, baka mas mura. Pangalawa, mas community-based siya, no? Hindi siya yung destructive din sa ating environment. It has to be a whole community approach. Kasi syempre, kailangan prepared yung community. Kailangan tanggalin mo o bawasan mo ang vulnerability ng community. May magagawa naman daw para solusyonan ang pagbaha. At kabilang dyan ang agad na pagpapatigil sa mga mapanirang proyektong nagpapalala sa pinsalang dulot ng mga bagyo. Pero, kailangan na daw talagang umaksyon, now na! Dahil kung hindi, mas lalala ang aabuting pinsala ng karaniwang mga tao. Dahil nga nandito na yan, kailangan natin na mas mabilis na umaksyon. Yung mga budget natin, kailangan tama yung allocation. Pwede tayong maging kaisa ng ating environment sa ating mga solution na gagawin. At yan ay napapag-aralan.